Iba't ibang paraan para sa mga Pilipino na gustong-gustong pumunta dito sa Sweden at dito na manirahan at magtrabaho. Yan ang tatalakayin natin sa bidyong ito. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Ricky's Journal at 12 years na akong nakatira dito sa Sweden at dito na rin ako nagtatrabaho. At ang lahat ng information na sasabihin ko dito, kung hindi man based sa sarili kong experience, ito ay based sa experience ng mga pinsan ko at mga kaibigan ko na dito na naninirahan at dito na rin nagtatrabaho sa Sweden. Plus additional information galing sa immigration bracket or migration bracket ng Sweden. So ayan guys, so ano-ano nga ba ang iba't ibang paraan para sa mga Pilipino na gustong-gusto pumunta dito sa Sweden at dito na manirahan at magtrabaho? Well, actually guys, maraming paraan para sa ating mga Pilipino para makapunta tayo dito at makapagtrabaho or manirahan. Ang una-una guys at ang pinakasimpleng paraan is gamit ang tourist visa. Yes guys, pwede kang mag-tourist visa dito sa Sweden kahit wala kang kakilala. But then kung may kakilala ka, mas mabilis yung application. Kung wala ka namang kakilala, as long na kaya mong ipakita or meron kang proof na kaya mo ang lahat ng mga requirements na hiningi ng immigration bracket, so walang problema. Tapos kung wala ka namang pera, ngunit may kakilala ka dito, lahat ng requirements is pwedeng i-shoulder ng tao na mag-invite sa iyo papunta dito sa Sweden. At alam nyo ba guys, ito ang kadalasan ang ginagamit na stepping stone ng mga Pilipino para makatira sila dito at dito na manirahan sa pamagitan ng paghanap ng kanilang partner dito sa Sweden pag mayroon na silang tourist visa. Yes guys, totoo yan guys. Halos lahat ng mga Pilipino dito is yan ang ginawa nila. Pumunta sila dito bilang isang tourist and then naghanap sila ng mga partner nila dito. So yan ang unang stepping stone. And then after na mayroon na silang partner, ang next na step is babalik sila sa Pilipinas at pwede kang mag-apply as family reunion. So, yan guys, pag ibig sabihin ng family reunion, kung mayroon kang partner sa Sweden o di kaya may family ka na nakatira sa Sweden. So, pwede ka nilang i-apply sa immigration na pumunta ng Sweden. Ang family na included lang na pwedeng pumunta sa Sweden is yung partner ng lalaki or babae na nakatira sa Sweden. At saka yung mga anak niya, pwede niyang dalhin sa Sweden. But then, ang parents or yung mother, father, at saka mga sister, hindi siya pwede. So, pwedeng mag-apply or pwede i-apply kung ang isang tao na ninirahan sa Sweden ay underage pa siya. So, pwede niya i-apply yung parents niya na makapunta ng Sweden. So, ayan guys. So, yan ang next step sa lahat ng mga pumunta ng Sweden para maghanap ng partner, tapos babalik sila ng Pilipinas, and then pag nasa Pilipinas na sila, so doon sila mag-apply ulit ng kanilang family reunion. So, and then ang next na paraan guys para makapunta dito sa Sweden is gamit ang au pair program. Yes guys, maraming mga Filipino ang nagtatrabaho dito or ginagawa yung au pair program kasi yung au pair program hindi naman talaga ano yan parang hindi yan siya trabaho talaga na matatawag kasi parang exchange yan ng culture kaya pumupunta sila dito. So, kadalasan ng mga Pilipino based sa experience ko dito at based sa nakikita ko at observation ko, lahat ng mga au pair dito is pumupunta sila dito dahil yung au pair guys wala palang chance na magkaroon ng permanent residence permit. Kaya ang ginagawa nila or kadalasan na ginagawa nila is naghahanap sila ng partner dito. Hindi lang dito sa Sweden, kundi sa buong Europa. So yan ang next na steps na ginagawa nila para makastay sila sa iba't ibang panig ng country dito sa Europa gamit ang au pair program as a stepping stone. Ang next naman na visa guys na pwede nyong i-apply is student visa. Yes guys, pwede kayong mag-apply ng student visa. May tatlong iba't ibang student visa guys. Yung isa is vocational course. Yung vocational course, ito yung mga short courses na 2 years. Tawag dito sa Sweden is Erkiskulan, tawag dyan. Oo. Tapos, ang pangalawa is undergraduate at saka masteral. At yung pangatlo naman is yung sa PhD. So, depende yan kung ano yung
napasukan mo na course or anong klaseng program ang napasukan mo, saka yun ang i-apply mo. So may tatlong way na pwede mong gawin. Pwede ka mag-apply sa mga vocational courses, and then yung second is pwede sa undergrad at saka sa masteral, and then ang next is pwede yung PhD na program. So yan guys ang under sa student visa. So, but of course guys, before ka mag-apply ng student visa, kailangan mo muna mag-apply sa mga school or sa course na gusto mong pasukan bago ka mag-apply ng student visa. So, yan rin ang karamihan na nakikita ko na ginagawa ng mga Filipino dito, especially sa Lund. Guys, usually ng mga Filipino doon is student. And ang next guys is yung working visa or work visa. So ito yung ginawa ko guys. Actually ito yung ginawa ko, yung work visa. Yung work visa naman guys, kailangan mo muna is maghanap ka ng trabaho bago ka maka-apply sa work visa. So, ang gagawin mo is mag-apply ka online kasi mga interview nila guys is pwede siya online. Tapos, pag natanggap ka na, so tutulungan ka na ng company mo kung paano ka maka-apply ng working visa. At mabilis lang yan guys. Tapos, wala kang babayaran kasi usually yung mga company dito ang nagsushoulder ng mga expenses. So, pwedeng-pwede kayong mag-check sa internet para sa mga opening na trabaho. For example, maraming Filipino ngayon ang nagtatrabaho sa Axie. So, ayan, IT yan. So, pwede nyo i-check kung IT kayo, pwede nyo i-check yung website nila at pwede kayong mag-apply dyan. Kasi maraming Filipino ngayon ang nagtatrabaho dyan. So, yan ang next. And then, ang next naman guys na paraan is yung sa asylum seeker. Yes guys, pwedeng-pwede ka mag-apply dito sa Sweden ng asylum seeker. Pero, ang way naman ng pag-apply ng asylum guys is kailangan pumunta ka sa border o di kaya sa police station. So, ibig sabihin, pag mayroon kang problema or mayroon kang conflict sa Pilipinas or na pwedeng ikakamatay mo, pwedeng kang lumipad at pumunta sa Sweden at mag-apply ka as asylum seeker. So, ang gagawin mo lang is pumunta ka sa border o di kaya sa police station at doon ka sa police station, mag-apply ka as asylum seeker. Automatic yan. While on process, yung application mo is tutulungan ka nila. So, bibigyan ka nila ng housing at yung mga kailangan mo, mga needs mo, i-assist kanila while on process pa yung application mo. Well, actually, may kakilala ako na ginawa ito kaya alam ko kung ano yung proseso dito sa asylum asylum seeker guys na application. So, ayan. So, pero tandaan natin kailangan may conflict ka guys or kung wala ka namang conflict, pwede ka actually mag-apply pero kailangan mo pag nag-apply ka at on process, kailangan maghanap ka ng another way para na makarenew ka ng visa. So, ayan. Pero mas prefer ko na gamitin mo to kung talagang may conflict ka sa Pilipinas at posibleng may threat sa iyong buhay. So, ayan, effective siya. And then, ang next one, guys, is ito naman is para sa mga businessman, which is tinatawag siya na entrepreneurial visa. So, ayan, guys, pag businessman ka, guys, pwedeng-pwede ka mag-apply ng entrepreneurial visa dito sa Sweden. Pero, of course, kailangan mo na yung mapuno yung requirements nila para sa visa na ito. Of course naman, kung businessman ka, madali mong mapuno yung requirements na kinakailangan nila. Kasi marami akong kaibigan dati na nag-graduate dito ng kanilang masteral tapos hindi sila nakakuha ng trabaho. But then, gusto nila magstay dito kaya nag-open sila ng mga maliliit na restaurant. So hanggang ngayon, andito pa rin sila at malaki na yung restaurant nila. So posible siya guys na gawin ng mga Pilipino, especially yung mga business-minded talaga at saka yung may mga experience na sa business at of course kailangan may capital. So ayan, and then the last one guys is pwedeng pumunta dito kung mayroon kang Schengen visa. Of course, maraming mga Pilipino na nakatira sa mga Schengen countries na gusto nila lumipat dito sa Sweden. Well, actually guys, pwedeng-pwede kayo pumunta dito sa Sweden kung naninirahan kayo sa Schengen countries. Ano ba yung mga Schengen area or countries? Ito yung country na Germany, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden, and then Switzerland. So kung meron ka ng visa sa mga countries na yan, pwedeng-pwede ka lumipat dito sa Sweden para tumira at pwede ka rin magtrabaho at hindi mo na kailangan ng visa. So yan lang guys ang iba't ibang paraan na pwede mong gawin para makapunta ka dito at dito ka na manirahan at magtrabaho. So I hope na makapili kayo ng isang paraan para makapunta kayo dito sa Sweden. And then, yung mga requirements naman is pwede nating i-discuss sa next natin na video. Please comment down below lang kung anong requirements ang gusto nyong i-discuss natin sa next nating video. So, maraming salamat and God bless and bye-bye.